Ang gusto ng Israel, mga tol, para tigilan na nila ang Lebanon is tuluyan ng isuko ng Hezbollah ang kanilang armas. Tumigil na sila. No, yun talaga ang problema kasi ng Israel, mga tol, dito sa Lebanon. Hindi naman yung mismong Lebanon, yung Hezbollah. Kaso hindi nagkakasundo ang Iran, which is yun ang pumupondo, nagbabaya dito sa Hezbollah. Proxies nila yun Hezbollah. Hindi naman sila magkasundo ng Israel at Iran, mga tol. At ang gusto ng Iran, ang Israel ang umalis sa Lebanon, mga tol. Ito, pag-usapan natin itong report mula rito sa mata ng Agila International Net 25, mga tol. Samahan ninyo ako. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Sa mga bago pa lamang dito sa ating reaction video YouTube channel, mga tol, baka di ka pa nakakapag-subscribe. Subscribe ka muna, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Madalas po nating pinag-uusapan yung mga kaganapan na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, mga balita na siguro kapag napapanood mo, nagbibigay ka rin ng komento at reaksyon. Pero ngayon, yan ang ating ginagawa at baka meron ka akong reaksyon at pareho tayo, pwede mong i-comment yan sa ibaba o baka meron ka mga hindi sinasang-ayunan sa sinasabi ko, pwede ka rin mag-comment sa ibaba. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Hindi magkasundo ang Israel at Iran sa mga susunod na hakbang ukol sa Lebanon. Kondisyon ng Israel, kung hindi isusuko ng Hezbollah ang mga armas nito ay hindi aatras ang puwersa ng Tel Aviv sa Beirut. Iginiit naman ng Iran na dapat lisanin na ng Israel ang Lebanon kung ayaw nitong mapahiya. Kung ayaw nilang mapahiya, sabing ganun ng Iran dito sa Israel, mga tol. Ang gusto naman ng Israel is tulad nung lagi nating naririnig sa kanila, eto hindi galing sa akin to ito'y galing mismo kay Netanyahu. Ang gusto daw nila, mga tol, is makamit ang ganap ng kapayapaan sa pamamagitan ng masiguro nilang wala ng threat sa kanila. Kapag yun daw ay na-disarmahan na at tuluyan ng nabuwag etong grupong Hezbollah, yun yung talagang pinang-iinitan nila. Hindi natin alam kung anong masasabi nila dun sa Houthi naman sa Yemen o kaya naman dito sa Hamas, which is unti-unti nilang pinupulbos. Tulad ng nangyari sa Palestine ay talagang durog na yun yung lugar na yun Pero mga tol, ang talagang pumupondo kasi dito sa mga yan, yung tatlong yan, Houthi, Hamas at saka rito sa Hezbollah, ang bansang Iran. Pero ngayon, ang gusto ng Iran, yung Israel ang umalis dito sa Beirut, mga tol, o dito sa Lebanon. Rosel Feria for the news. Naninindigan si Israeli government spokesperson David Mencer na walang sundalo ng Israel ang aalis sa southern Lebanon hanggat may armas ang Iran-backed group na Hezbollah. Iran-backed group na Hezbollah. Yun din ang sabi sa report, mga tol, kasi nga Iran ang pumupondo at Iran ang nagbabayad, nagbibigay ng armas at nagbibigay ng salapi dito sa Hezbollah para magawa nilang makapag-operate. Mga proxies nila to Diba? Ngayon, para sa Israel, hindi sapat ang uupuan natin yan sa negosasyon, magkakasundo tayo, magpipirmahan tayo. Hindi sapat yon para sa Israel at para sa kanila, pwede silang traidorin, pwede silang atakihin anytime, hindi sila makakampante, hindi sila makakatulog ng mahimbing. Kaya ang gusto ng Israel, mga tol, is talagang tapusin nila ang laban. It's either ganito ang mangyayari, titirahin, maraming madadamay, or para mailigtas etong Lebanon is kailangan tumulong na rin mismo ang Lebanon para buwagin etong grupong Hezbollah. Prime Minister has made this crystal clear. He could not be clearer, and he made this point again last night. We will not withdraw our forces from southern Lebanon as long as Hezbollah remains a threat, are not disarmed, and are not demilitarized. Ngayon, nasa sa Lebanon na rin yun. Kung sila ba'y makikipagtulungan sa Israel para sugpuin ang Hezbollah, o baka naman kasi yung Lebanon is nakikinabang din sa Hezbollah at hindi nila magawa ng paraan. O baka mahina rin, mga tol, ang Lebanon at hindi nila kayang sugpuin ng
ang Hezbollah at natatakot sila sa Iran na kapag ginalaw nilang Hezbollah, Iran naman ang makakalaban nila, no? Ano sa tingin ninyo? Pwede kayo magkomento sa ibaba. Binigyang diin ni Mercer ang pagtutuon ng Israel sa proteksyon ng mga border nito. Now, this has been true since the ceasefire of 2024 when the Lebanese armed forces were supposed to disarm Hezbollah. That did not happen. Di nangyari. Dapat noong 2024 pa pala yun. And it must happen before Israel withdraws from southern Lebanon to protect our northern border. Yun ang mahirap kasi sa kanila eh. May mga border sila eh. Magkakatabi lang kasi yung mga bansa nila, mga tol. Yung tipong isang hakbang mo, nasa ibang bansa ka na, hakbang ka pabalik, nakabalik ka na agad sa bansa mo. Ganun yung mga border nila eh. No? So sa kanila, napaka-importante yung bagay na yun. Kapag hindi nila nabantayan is pwedeng umabante. Tinanggi ng senior Israeli at Lebanese officials na may nagaganap na Israeli withdrawal mula sa occupied southern Lebanon sa harap ng pahayag ng isang US official na nag-atras ang Israel ng ilang mga sundalo nito. O hindi daw totoo. Samantala, iginiit naman ng commander ng Iranian Revolutionary Guards Quds Force na si Esmail Qaani na dapat umatras ang Israel sa buong teritoryo ng Lebanon. Kung hindi, nagbabala si Qaani na mapipilitan lumikas ng talunan ang Israel. Hindi naman din nila matatakot yung Israel eh. Kasi nakita naman nila eh. Sila nga mismo ini-strike ng Israel eh. Ibig sabihin, hindi natatakot ang Israel sa kanila. Matagal na silang naglalabanan eh. Kaya hindi sapat yung mga bantaan na ganun sa kanila, mga tol, no? Halimbawa, sasabihin ng general ng Iranian na pag hindi kayo umatras, uuwi kayong luhaan. Diba? Eh, Israel, ha? Gusto nyong pati kayo i-strike namin. Di ba nakita naman natin itong nakaraan, sabay pa ngang umatake ang Israel at saka ang Amerika dito sa Iran. At sunod-sunod din ang ginawang pag-atake rin ng Iran at kahit ng Israel dito sa Iran. Bagamat gumaganti ang Iran, hindi rin natatakot ang Israel dahil mayroon din silang mga Iron Dome. May mga kumakalat-kalat na mga balita ngayon dyan sa social media. Nauubos na daw yung mga sundalo ng Israel. Okay lang naman kung gusto nyong paniwalaan yan eh. Pero ang pinagbabasehan kasi nila, mga tol, yung mga nagkakalat din ng mga AI. No, kumbaga gumagawa sila ng balitang sarili nila tapos masaya sila dun sa ibinalita nila. Pero kasi tayo, kumukuha tayo ng balita, ayan, dito sa Reuters, dito sa Net25, dun sa mga legit na nagbabalita at yun mismo yung ating binibigyan ng reaction. در بخش دیگری از پیام فرمانده نیروی قدس سپاه In another part of this message of commander of the Quds Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps, خطاب به رژیم صهیونی آمده اگر امروز addressing the Zionist regime, said, if you do not withdraw voluntarily today, با اختیار خود عقب نشینی نکنید فردا با خواری و شکست tomorrow you will inevitably be forced to flee in humiliation and defeat. ناگزیر Sabing ganun, kung di kayo atras ngayong araw na to, bukas ganito ang mangyayari sa inyo. So tingnan natin, mga tol, kung mapapa-atras ba talaga nila ang Israel. به فرار خواهید شد. Matatanda Makulit din kasi itong Israel no? ang lumagda ang US at Iran ng isang interim deal para tapusin ang labanan sa lahat ng aspeto kabilang ang Lebanon. Tiniyak sa kasunduan ang soberanya ng Lebanon at integridad ng teritoryo nito. Ayon sa Tehran, nangangahulugan ito na aalis ang Israeli troops mula sa southern Lebanon. Rosel Ferian, Kaso nga, ang Israel, mga tol, ginigiit nilang hindi sila kasali doon sa kasunduan. Sabi ko nga, makulit din sila eh. Pinaninindigan talaga nila yon, mga tol. At hindi naman natin sila masisisi kung nakakaramdam sila ng threat at may puwersa naman sila, meron naman silang kakayanan, yun talaga gagawin nila. 'Di ba? Ikaw, ano masasabi mo tungkol dito? Pwede ka magbigay ng reaction at ng komentaryo. Hindi na tayo rito, mga tol, kung ikaw ay maka-Israel, maka-Iran. Hindi natin pinag-uusapan yan. Bahala kayo kung meron kayong kinakampihan. Ako, binibigay ko lang yung reaction ko batay dito sa ating mga napapanood na balita at batay sa pagtitimbang natin kung ano yung mga iginigiit na magkabilang panig. No? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.